Huwag kang sasama kahit kanino. Baka yun pa ang ikamatay mo. Yan ang mga linyang binitawan noon ni Lola Pasha bago siya mamatay. Simpleng linya lang naman yan na binaliwala ko noon. Para kasi sa akin ay wala namang malalim na ibig sabihin si Lola Pasha. Natatawa pa nga ako noon kasi masyadong nag-iisip ng malalim si Lola Pasha. Medyo hindi kasi kapani-paniwala yung sinabi niya na pwede akong mamatay dahil lang sa pakikialam ko. Wala pa rin naman kasi akong nababalitaan na may namamatay dahil lang sa pagiging pakialamera. Pero sabi nga ng matatanda, alam daw ng mga nakakatanda ang nakakabuti para sa mga bata. Hindi ko naman kasi akalain noon na dahil sa pagiging pakialamero ko ay napahamak ako. Ako nga pala si Paula. Sanggol pa lamang ako nang mamatay ang aking mga magulang sa isang aksidente. Dahil doon ay si Lola Pasha na ang nagsilbing magulang ko. Hindi siya ang ordinaryong lola dahil kakaiba mag-isip ang lola ko. Mahilig si Lola Pasha sa mga nakakatakot na kwento. Naniniwala din si Lola sa mga aswang at mga hindi ordinaryong bagay. Bilang bata, hindi ako naniniwala kay Lola Pasha. Tinatawanan ko pa nga si Lola kasi masyadong hindi kapani-paniwala ang mga kinikwento niya. Ayon pa nga kay Lola noon, darating daw ang panahon na may makakaharap daw akong aswang. Pero hindi ko raw alam na aswang yon. Inaamin ko naman na medyo tinatayuan ako ng balahibo sa sinasabi ni Lola. Pero iniisip ko na lamang na panakot lang yun ni Lola sa akin para matulog ako ng tanghali. Nasanay ako sa mga kwento ni Lola at sa mga gabay niya sa akin. Naaalala ko pa noon yung lagi niyang sinasabi sa akin na mas matakot daw ako sa mga aswang kaysa daw sa mga kumukuha ng bata. Mas mapanganib daw kasi ang aswang dahil kayang-kaya daw ng mga ito na bawian ako ng buhay agad-agad. Hinayaan ko na lamang si Lola na magkwento sa akin ng mga katangian o kaya naman mga kahinaan ng aswang. Gabi-gabi ay ganoon ang gawain ni Lola, kaya tumatak na rin talaga sa isipan ko ang mga katangian at kahinaan ng aswang. Pero hindi pa rin ako naniniwala sa mga nilalang na yon dahil hindi ko naman nakikita. Noong nag-edad 15 taong gulang ako, ay wala pa ring pinagbago ang lola ko. Kahit nga sinasabihan ko na siya noon na wag na akong kwentuhan ng mga aswang dahil hindi na ako bata. Pero hindi pa rin nagpapatinag si Lola. Kahit noong nagkasakit na siya ay patuloy pa rin siya sa pagpapaalala sa akin. Na kapag namatay daw siya ay lumayo daw ako sa mga aswang. Maging mapagmatsyag daw ako sa mga taong nakakasalamuha ko dahil baka raw aswang na yon. Hinahayaan ko na lamang si Lola sa mga gawain niyang yon dahil natatakot din ako na kapag nakipagtalo pa ako ay baka lumala lang ang sakit ni Lola. Kaso nga lang dala na rin ng katandaan ay hindi na nalabanan ni Lola ang kanyang sakit. Namatay siya na hawak ang kamay ko at kahit sa huling hininga niya ay nagawa niya pa rin akong paalalahanan na mag-ingat daw sa mga taong nakakasalamuha ko. Magmula noong namatay ang lola ko ay nabago rin ang takbo ng buhay ko. Noong namatay kasi si Lola ay saka rin nagsilabasan ng ibang anak ni Lola. Inangkin nila ang bahay at lupa ng lola ko, habang ako naman ay pinalayas mismo sa bahay na tinitirhan ko ng halos 15 taon. Wala akong nagawa noon dahil isa lamang akong simpleng bata. Kahit anong pakikipagsagutan ko noon sa mga tiyahin ko na ibalik sa akin ang bahay ay tinatawanan pa rin nila ako. Mas may karapatan daw kasi ang anak kaysa sa apo. Wala akong pagpipilian noon kung hindi ang umalis sa bahay na yon, na ang tanging daladala ay ang alaala ng lola ko at ang mga biling niya na hindi ko akalain na magagamit ko pala. Naging palaboy-laboy ako sa kalsada. Pakiramdam ko nga noon ay mamamatay na ako dahil halos maghapon ako nanlilimos pero walang nagbibigay ng pera sa akin. Nanghihina na rin ako dala ng uhaw at pagod. Para sa akin ay yun na ang pinakamahabang araw sa buhay ko.
At napagtanto ko rin na noon kung gaano kahirap ang maging pulubi. Akala ko nga noon na yun na ang katapusan ko, pero nagulat na lamang ako nang lapitan ako ng 3 pulubi. Kaidaran ko rin sila. May dala-dala silang isang supot ng tinapay. Nagpakilala sila sa pangalan na Paula, Paul at Isa. Magkakapatid daw sila na pinalayas ng magulang kaya nagpalaboy-laboy sa kalsada. Inalok nila sa akin ang tinapay na agad ko namang tinanggap dahil sa gutom. Habang kumakain ako noon, ay napansin kong nagtinginan ng magkakapatid. Tinanong ko sila kung anong problema at tinanong naman ako ni Paul kung mayroon na raw ba akong matutulugan. Agad naman akong umiling at sinabi na yun ang unang beses na naging palaboy ako sa kalsada. Sinagot naman ako ni Isa na sumama na raw ako sa kanila. Baka daw kasi mapahamak ako sa daan, lalo na kapag gabi. Dagdag pa ni Isa na marami raw kababalaghan ang nangyayari sa kalsada kapag gabi. Gusto ko pang tawanan noon si Isa dahil kung magsalita siya ay parang katulad kay Lola. Pero pinigilan ko na lamang ang sarili ko at pumayag sa kanila. Noong araw na yun ay sinama ako ng magkakapatid papunta sa ilalim ng tulay. Mayroong 4 na nakalatag na karton at yun daw ang tutulugan namin. Hindi na ako nag-inarte noon dahil alam kong wala na akong ibang mapupuntahan. Magmula noong araw na yun ay walang araw na hindi kami naghihiwalay na 4. Magkakasama kaming nanlilimos o kaya naman nag-aalok na maging katulong sa mga taong dumadaan. Inaamin ko na mahirap ang dinanas ko dahil purong pangungutya at sigaw ang madalas na natatanggap namin. Minsan nga ay sinasamaan pa kami ng tingin sa tuwing lalapit kami sa kanila. Hindi ko tuloy maiwasan noon maalala ang lola ko. Kasi kahit puro aswang ang bukang bibig niya, ay sigurado akong hindi niya ako hahayaan na mamuhay sa kalsada. Hanggang isang araw, magkakasama na naman kaming 4 na naglalakad sa gilid ng kalsada. Tanghali na noong mga oras na yon at binibilang namin ang pera na nalimos namin habang naglalakad. Habang nagbibilang ako ng nalikom kong pera, ay hindi ko sinasadyang mabunggo ang isang ali. Pag-angat ko ng tingin ay nakita ko siyang titig na titig sa akin. Sa isang iglap ay nakita ko ang sarili ko na nakatiwarik sa kanyang mga mata. Napaatras ako dahil doon. Muli kong tinignan ang mata ng ali at hindi na nakatiwarik ang itsura ko. Inisip ko na lang noon na baka namamalikmata lamang ako. Agad akong humingi ng pasensya sa ali. Sinabi ko sa kanya na abala lang ako sa pagbibilang ng pera at hindi ko siya agad napansin na nasa harapan ko. Mahinang tumawa ang ali. Nagpakilala siya sa pangalan na Aika. Hindi daw siya nainis dahil sa nabangga ko siya. Natutuwa pa nga daw siya dahil ang sisipag daw namin. Nagtataka kaming nagkatinginan na 4. Yun kasi ang unang beses na may nagsabi sa amin nun. Nagulat ako nang lumapit si Paul saka nilahad ang palad niya. Sinabi niya kay Aling Aika na bigyan kami ng 200 para makakain kami ng tanghalian. Hinila ko pa ang dulo ng damit ni Paul dahil medyo nakaramdam ako ng hiya sa ginawa niya. Ngumiti naman si Aling Aika. Saka sinabihan kami na hindi na raw namin kailangan manghingi ng pera sa kanya dahil handa daw siyang bigyan kami ng pera, matitirhan at pagkain basta sasama daw kami sa kanya. Nagtanong si Isa kung saan naman kami pupunta at sinagot siya ni Aling Aika na naghahanap daw siya ng mga katulong niya sa bahay. May parisan daw kasi siya sa isang bayan ng gamot at nahihirapan na magtrabaho sa parisan ng mag-isa. Nagkatinginan kaming 4 sa alok ni Aling Aika. Yung bayan ng gamot po ay malayo na sa syudad. Liblib na itong bayan kung tutuusin. Tinanong ni Paula si Aling Aika kung bakit kami ang gusto niyang makasama. Sinabi naman ni Aling Aika na masisipag daw kami at wag daw mag-alala dahil itatrato niya kami bilang mga sariling anak. Matandang dalaga din daw kasi si Aling Aika. Muli kaming nagkatingi ng 4 noon bago sabay-sabay na tumango. Pumayag kami sa gusto ni Aling Aika dahil mukha namang mapagkakatiwalaan si Aling Aika.
Malambing din ang boses niya at palangiti din. Noong araw na yun ay isinama kami ni Aling Aika sa bayan ng gamot. Habang naglalakad kami noon papasok sa bayan ng gamot, ay patingin-tingin ako sa paligid. Malawak ang bayan at karamihan sa mga tao ay napapatingin sa amin. Tinanong ko si Aling Aika kung bakit maraming nakatingin sa amin at natatawa akong sinagot ni Aling Aika na sikat daw siya sa bayan ng gamot dahil daw sa masarap niyang pares. Nagtanong din si Paula kung bakit wala siyang ibang katulong sa negosyo niya kung sikat naman siya. Sagot naman ni Aling Aika ay hindi daw siya mabilis magtiwala sa mga tao. Saglit pa na tumingin sa amin si Aling Aika. Huminto ito sa paglalakad kaya natigilan din ako. Hinawakan niya ang aking braso sa kamahinang tumawa bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Lumapit naman sa akin si Paul, saka binulungan ako ng weirdo daw si Aling Aika. Tinawanan ko na lamang si Paul at sinabi na baka nagustuhan lamang ni Aling Aika ang aking matabang braso. Ilang saglit pa ay huminto kami sa isang bahay na may dalawang palapag. Ang pangunang palapag ay isang kainan ng pares, habang ang nasa pangalawang palapag ay isang bahay na kung nasaan naroon ang tulugan, sala at banyo. Pagpasok namin sa kainan ay agad kaming pinaupo ni Aling Aika. Sinundan ko siya ng tingin habang nilalagyan niya ng pares ang mga mangkok. Maya-maya pa ay lumapit siya sa amin saka inilapag ang mga mangkok sa aming harapan. Naamoy ko agad ang mabangong amoy ng pares. Umibabaw din ang karne na nasa mangkok. Tinanong ko si Aling Aika kung karne ba yun ng baka pero ngumiti lang si Aling Aika at sinabihan ako na kumain daw ako ng marami. Napakamot na lamang ako sa ulo habang sinusundan ng tingin si Aling Aika. Pagtingin ko sa aking harapan ay nakita ko si Isa na iiling-iling na nakatingin sa akin. Sinabihan niya ako na ako raw ang paborito ni Aling Aika. Halata daw kasi sa trato nito sa akin at sa paraan ng pagtingin. Dagdag din ni Paula na ang swerte ko daw dahil mukhang mas papaboran daw ako ni Aling Aika. Sinabihan ko na lamang sila na walang mangyayaring ganoon dahil sigurado akong pantay-pantay lamang ang tingin sa amin ni Aling Aika. Tinikman ko na lamang ang sabaw ng pares at napapikit ako sa linamnam nito. Kinagat ko rin ang karne at sobrang lambot nito. Dala ng gutom ay hindi na kami nag-usap pang apat at nakatuon lamang ang pansin sa pagkain. Ilang saglit pa ay lumapit sa amin ulit si Aling Aika. Tinanong niya kami kung masarap daw ba ang pares at agad din naman kaming tumango. Buong maghapon ay naging abala kami sa trabaho namin. Hindi na rin kami nagtaka na maraming customer si Aling Aika dahil aminado naman akong masarap nga ang pares niya. Tinuruan din kami ni Aling Aika kung paano siya gumagawa ng sabaw ng pares. Kami rin ang nagbibigay ng mga pagkain sa mga customer. Nagtataka din kami kung bakit hindi kami pwedeng pumunta sa kusina kung saan madalas na kumakatay ng karne. Hindi na lamang namin yun pinagtuunan ng pansin dahil inisip na lamang naming apat na baka hindi lang komportable si Aling Aika na panoorin siya habang nagkakatay ng karne para sa pares. Pagdating ng gabi, naglilinis na kami noon sa kainan. Bandang 12:00 na rin yun ng madaling araw at lahat kami ay pagod dala ng maghapong trabaho. Habang pinupunasan ko ang mesa ay nagulat ako nang makarinig ng malakas na pagkabasag ng isang bagay. Paglingon ko sa aking likuran ay nakita ko si Isa na nasa harapan ng mga basag na plato at baso. Agad kaming lumapit sa kanya saka tinanong kung ayos lamang siya. Sinabi naman ni Isa na nanginginig daw ang kamay niya kaya nagawa niyang mabitawan ng mga plato at baso. Hindi niya raw sinasadya yun. Pinakalma ko naman si Isa at sinabihan siya na maiintindihan naman ni Aling Aika na hindi niya sinasadya ang nangyari. Magsasalita pa sana si Paul nang makita namin si Aling Aika na malalaki ang hakbang na lumapit kay Isa. Nagulat kaming tatlo ni Paul at Paula nang hawakan niya sa balikat si Isa. Agad namang humingi ng tawad si Isa. Sumigunda rin ako na hindi sinasadya ni Isa ang pagkabasag ng mga plato at handa kaming bayaran ng mga plato at baso ng mga sahod namin.
lumingon sa amin si Aling Aika. Sa pangalawang pagkakataon nakita ko na naman ang itsura ko sa mata niya na nakatiwarik. Pero pagkurap ko ay nasa maayos na posisyon na ang itsura ko sa mata niya. Umiwas ako ng tingin. Noong mga oras na yun ay naalala ko ang sinabi ni Lola na kapag daw tumitig ka sa isang tao at nakatiwarik ang itsura mo sa mata nito, aswang daw yun. Agad kong inalis sa isipan ko yun. Imposible naman po kasing aswang si Aling Aika dahil mabait ito at mahinhin. Akala namin ay papagalitan niya si Isa pero ngumiti lamang ito sa kasinabihan kami ni Paul at Paula na pumunta na raw ng kwarto habang si Isa raw ay papahugasin niya bilang parusa. Nagsabi pa ako noon na tutulungan ko na si Isa pero sinabihan lamang ako ni Aling Aika na sumunod na lang daw siya sa kanya. Wala na akong nagawa noon kung hindi ang pumunta sa pangalawang palapag kasama si Paula at Paul. Nang makapasok kami sa kwarto naming tatlo ay nagkatinginan kami. Sinabi ko kay Paula at Paul na nag-aalala ako para kay Isa. Sinagot naman ako ni Paul na wag na raw akong mag-alala para kay Isa. Sigurado din naman daw na walang mangyayaring masama sa kaibigan namin. Hindi na ako sumagot kay Paul at nahiga na lamang sa kama. Noong gabi na yun ay hindi ako nakatulog ng maayos. Gusto kong lumabas noon para tignan si Isa pero ayaw naman bumangon ng katawan ko. Sinubukan ko pang hintayin noon si Isa na pumasok ng kwarto namin pero hanggang sa makatulog ako ay hindi pumasok si Isa sa kwarto namin. Kinabukasan tanghali na ako nang magising. Pagtingin ko sa gilid ay wala na sa tabi ko si Paul at Paula. Kaya mabilis akong lumabas ng kwarto para hanapin sila. Pagbaba ko sa kainan ay marami ng tao. Nakita ko si Paul at Paula na abala sa pag-aasikaso sa customer pero hindi ko nakita si Isa. Hahakbang na sana ako pababa nang makita ko si Aling Aika na nakangiting naglalakad palapit sa akin. May daladala siyang pares at tubig. Sinabihan niya ako na bumalik daw sa kwarto namin para daw kumain. Hindi na ako umangal pa at bumalik nga ako sa kwarto namin habang nakasunod naman siya. Pagpasok ko sa kwarto namin ay agad kong tinanong si Aling Aika kung nasaan si Isa at bakit hindi ko siya nakita sa ibaba. Bumaba ang tingin ni Aling Aika sa pares, kaya bumaba rin ang tingin ko doon. Nakita kong maraming karne ang nangingibabaw doon. Hindi ko na lamang pinansin ng pares sa kamuling tinignan si Aling Aika. Magtatanong pa nga sana ulit ako nang sabihin niyang kumain na raw ako ng marami at magpahinga sa kwarto. Wag daw akong mag-abala pa na magtrabaho sa kainan dahil gusto niya raw na mataba ako at malusog. Lalo akong nagtaka sa sinabi niya. Tinanong ko siya kung bakit gusto niya akong maging mataba at malusog. Dagdag ko pa na ayokong maging palamunin lang sa araw na yon. Tumawa lang ng mahina si Aling Aika sa kapinisilang pisngi ko bago dire-diretsong lumabas ng kwarto. Inisip ko na lamang noon na baka nagbibiro lamang si Aling Aika at baka sinusubok niya lamang ako kaya naman binilisan ko na lamang ang pagkain at pag-aasikaso sa sarili ko. Nang matapos ay agad akong lumabas ng kwarto. Dala-dala ang aking pinagkainan. Malapit na ako sa hagdan noon nang makita ko si Paula na nagmamadaling lumapit sa akin. Saka kinuha ang dala-dala ko. Bago pa man siya makatalikod ay agad kong hinawakan ng kanyang braso. Tinanong ko si Paula kung nasaan si Isa at bakit niya kinuha ang dala-dala ko. Sinagot naman niya ako na bawal daw akong napagod. Dagdag niya pa na wag ko na raw hanapin pa si Isa dahil naglayas na ito kagabi pa. Manatili na lang daw ako sa aking kwarto at sundin ang utos ni Aling Aika. Nangunot ang noo ko nun. Natatawa ko pang sinabi na imposibleng maglayas si Isa. Alam naman namin lahat na si Isa ang pinakamatatakutin sa aming apat. Hindi nga gusto ni Isa na maglakad mag-isa kapag gabi. Tinanong ko si Paula kung ano ba talaga ang nangyayari at bakit parang nagmamadali din siyang makaalis sa akin. Pero sa halip na sagutin ako ay umiling lamang ito sa kabumaba na. Naiwan ako sa may hagdan na nagtataka sa nangyayari sa kanila. Akala ko noon ay yung araw lamang ako hindi pagtatrabahuhin ni Aling Aika.
Pero nagkamali ako. Magmula kasi noong araw na yun ay lagi akong inaasikaso ni Aling Aika. Pinapakain niya ako ng marami at hindi siya pumapayag na gumalaw ako. Hiwalay na rin ang kwarto ko kila Paul at Paula. At sa tuwing gusto kong kausapin si Paul at Paula, ay lagi nilang sinasabi na sa akin na abala daw sila sa trabaho. Kapag naman tinanong ko si Aling Aika patungkol kay Isa, ay sinasabi rin niya na naglayas na raw si Isa at wag ko na raw isipin pa. Sa totoo po niyan, nagtataka na ako noon sa inaakto ng mga kaibigan ko. Kung ituring nila ako ay parang isa akong bagay na bawal mahawakan. Kapag naman tatanungin ko sila ay halatang halata na gusto nilang makalayo sa akin. Bukod pa roon, nagkaroon din si Aling Aika ng maliit na parisan sa tabi ng isang maliit na ospital sa bayan na yon. Akala ko nga ay makakasama na ako sa pagtatrabaho noon. Pero lagi akong mag-isa doon sa bahay. Hindi ako hinahayaang makalabas ni Aling Aika at sa tuwing gusto kong sumama ay sinasabihan niya ako na pagtuunan ko na lamang daw ang pagiging malusog kaysa sa ibang bagay. Wala naman akong magawa noon dahil na rin sa takot kong suwayin si Aling Aika. Hanggang isang hapon, kakatapos ko lamang kumain noon nang pumasok si Aling Aika sa kwarto. Ngumiti ito sa kasinabihan ako na magbihis dahil pupunta daw kami sa parisan sa may tabi ng ospital. Marami-rami daw kasi ang magiging customer doon at kailangan daw ng tulong ni Paul at Paula. Mabilis ako napatayo noon sa kawalang sabi-sabing naglakad papunta sa banyo para maligo. Nang matapos ako ay nginitian ko pa si Aling Aika. Saka nagpasalamat dahil hinayaan niya na akong magtrabaho kasama si Paul at Paula. Matagal ko na rin kasing hindi nakakausap yung dalawa at inaamin kong nangungulila na ako sa kanila. Sinabihan naman ako ni Aling Aika na ang gagawin ko lang daw doon ay magbantay kung nagtatrabaho raw ba sina Paul at Paula. Wag daw ako masyadong magpagod dahil ayaw niya raw na pumayat ako. Gusto daw niya kasi na mataba ako. Tumango na lamang ako sa sinabi ni Aling Aika. Nang makarating kami sa parisan sa tabi ng ospital ay marami nga ang kumakain. Pinaupo ako ni Aling Aika sa gilid sa kasinabihan akong manood daw. Gusto ko pang magreklamo noon pero hindi ko na ginawa dahil baka magalit pa si Aling Aika. Ilang saglit pa ay pumasok sina Paul at Paula sa maliit na kainan. May buhat-buhat ang mga itong sako at base sa itsura nila ay mabigat ito. Kaya naman tumayo ako at tutulungan ko sana si Paula nang pigilan niya ako. Sinamaan niya ako ng tingin sa kasinabihan akong lumayo raw sa kanya. Hindi ko sinasadyang mapatitig sa mata ni Paula noon. Sakto rin na tumama sa mata niya ang sinag ng araw kaya kitang-kita ko ang refleksyon ko na nakatiwarik sa mga mata niya. Napaatras na lamang ako habang sinusundan sila ng tingin hanggang makapasok sa kusina. Parang sirang plaka noon yung utak ko dahil sa paulit-ulit na sinasabing aswang si Paula at malaki rin ang posibilidad na aswang din si Aling Aika. Pero napaisip din ako noon na mabait sila at wala namang masamang ginagawa sa akin magmula noong nakilala ko. Kaya imposible yun. Maya-maya pa ay nagpaalam sa akin si Aling Aika na babalik lang daw saglit sa bahay para daw kumuha ng karagdagang plato dahil dumadami na raw ang customer. Tumango naman ako sa kanya at nang masigurong nakaalis na si Aling Aika ay agad akong tumayo sa kadire-diretsong pumunta sa kusina. Nagulat ako nang makita roon si Paula at Paul na duguan ng kamay. Pagtingin ko sa mesa ay naroon na ang mga karne na hinihiwa nila. Nagulat pa si Paula at Paul nang makita ako. Sinamaan pa ako ng tingin ni Paula saka sinabihan akong umalis daw sa kusina. Tinanong ko sila kung bakit nila ako iniiwasan at kung bakit ilap sila sa akin. Dagdag ko pa na hindi ko gusto yung ganoong trato nila sa akin dahil pakiramdam ko ay hindi na kaibigan ang turing nila sa akin. Nagkatinginan naman ang dalawa bago lumapit sa akin si Paul. Sinamaan niya ako ng tingin sa kasinabihan ako na ako raw ang dahilan kung bakit namatay si Isa. Nagtaka ako sa sinabi niya.
Natatawa pa akong sumagot na hindi namatay si Isa at naglayas lamang kagaya ng sabi sa akin ni Paula at ni Aling Aika. Mahinang tumawa si Paul sa kaumiling-iling. Sinabi niya sa akin na matagal na raw patay si Isa at ang malas nga raw ni Isa dahil napunta pa siya sa tiyan ko. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya at sasagot pa sana nang marinig ko ang boses ni Aling Aika na tinatawag ang pangalan ko. Bago pa man ako makalabas ng kusina ay pumasok na si Aling Aika at sinabihan ako na gusto niya raw akong isama sa bahay dahil wala daw magbabantay doon. Hindi ako nakaimik noon. Paulit-ulit sa utak ko ang sinabi ni Paul. Bago pa man ako mahawakan ni Aling Aika ay matapang ko siyang hinarap. Tinanong ko si Aling Aika kung bakit parang ang bait niya sa akin at kung bakit iba ang trato niya sa akin kaysa kay Paul at Paula. Sa halip na sagutin ako ay nilapitan niya si Paul at Paula sa kasinampalang dalawa. Napaigtad ako dahil doon. Nanginginig ang buong katawan ko dala ng takot. Masama akong tinignan ni Aling Aika sa kamahigpit na hinawakan sa kamay. Muli niya akong inaya na umuwi na raw pero bago pa man kami makalabas ay nagsalita si Paula. Sinabi nito na isa raw akong bobong manhid at isa raw akong inosenteng tao na walang kaalam-alam na pinapahamak ko na raw ang sarili ko. Titignan ko pa sana si Paula pero hinila na ako ni Aling Aika palabas ng kusina. Kahit anong pagpupumiglas ko noon ay hindi ko nagawang makaalis sa hawak ni Aling Aika. Masyadong mahigpit ang hawak niya sa akin. Sa huli ay sumuko na lamang ako. Nakayuko lamang ako hanggang sa makarating ng bahay. Akmang hahawakan ako sa mukha ni Aling Aika nang umiwas ako. Masama ko siyang tinignan, saka itinuro. Tinanong ko siya kung anong binabalak niya sa aming magkaibigan lalo na sa akin. Dagdag ko pa na alam kong namatay si Isa. Nakatitig lamang sa akin si Aling Aika pero ilang saglit pa ay sumilay ang ngisi sa kanyang labi. Umiling-iling pa siya habang nakatingin sa akin sa kanya sinabi na sayang daw ako. Kung naging mas mabait pa sana ako ay posibleng tumagal pa ang buhay ko. Ang swerte ko nga daw dahil ako ang napili niya sa aming apat. Napaatras ako nang unti-unti siyang lumapit sa akin. Nawala ang lahat ng tapang na naipon sa loob ko. Tatakbo na sana ako palayo sa kanya nang mahawakan niya ang aking braso. Malakas akong sumigaw ng tulong pero ngumisi lamang sa akin si Aling Aika. Habang hinihila ako papunta sa pangalawang palapag ng bahay, pilit akong nagpupumiglas pero masyado siyang malakas. Sinigawan ko pa si Aling Aika na pakawalan na ako at susunod na ako sa kanya. Pero tinawanan niya lamang ako. Tinanong ko pa si Aling Aika kung bakit niya yung ginagawa sa aming apat. Pumasok kami ni Aling Aika sa isang kwarto. Binitawan niya ako at bago pa man ako makatakbo palayo ay sinampal na ako ni Aling Aika. Natumba ako sa sahig dahil doon. Nanlalaki ang mata kong tinignan niyang nakangisi at unti-unti na ring namula ang mata niya. Napaatras ako nang lumapit siya sa akin sa kabumulong na wag ko raw tatangkain na kalabanin ng isang aswang na katulad niya. Bago pa man ako makapagsalita noon ay mabilis nang nakalabas si Aling Aika at isinara ang pinto. Sinubukan ko pang buksan ang pinto pero kinandado na ito ni Aling Aika. Pinaghahampas ko pa ang pinto habang sumisigaw pero hindi man lang bumukas ang pintuan. Pakiramdam ko noon ay dihado na ako. Pakiramdam ko rin noon ay sobrang tanga ko dahil nagpadala ako sa kabaitan ni Aling Aika. Unang beses pa lang ng pagkakita namin noon ay napansin ko na agad ang isang senyales na aswang siya pero hindi ko yun masyadong inisip sa pag-aakalang totoong tao si Aling Aika. Hindi ko alam kung ilang oras ako noon na natili sa kwartong yun, Sir Eric. Nalaman ko na lang na gabi na nang makita ko sa bintana na madilim na. Napatayo ako nang bumukas ang pinto. Nagulat ako nang pumasok doon si Paula at Paul. Diretso lamang silang nakatingin sa akin. Agad akong lumuhod sa harapan nila sa kanang hingi ng tulong. Sinabihan ko sila na aswang si Aling Aika at kailangan namin makatakas lahat. Hinawakan ako ni Paula at laking gulat ko na lamang nang ituro niya ako. Sinabi niya sa akin na alam na raw nila ni Paul ang lahat
Alam daw nila na aswang si Aling Aika. Dahil noong araw daw na pinatay si Isa ay naroon sila. Nagising daw kasi sila noon ng madaling araw at nasaksihan daw nila kung paano katayin si Isa. Dagdag pa ni Paul na ang karne daw na kinain ko noon ay ang karne ni Isa. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Gusto kong masuka noon. Iniisip ko pa lamang na nakakain na ako ng tao ay pakiramdam ko ay napakamakasalanan ko. Sinabi ko kay Paul at Paula na kaya namin makatakas basta't magtutulungan kami. Dagdag ko pa na kaya rin naming mapaghiganti si Isa. Sasagot na sana si Paula nang makita ko ang isang halimaw sa likod ni na Paula at Paul. Napasigaw ako dahil doon at napaatras din. Tumawa ng nakakakilabot ang aswang sa kasinabing hindi daw ako tutulungan ni na Paula at Paul dahil ako raw ang magiging pagkain nila. Sa isang iglap ay nakita ko kung paano mamula ang mga mata ni na Paula at Paul. Napansin ko rin ang paglalaway nila habang nakatingin sa akin. Unti-unti akong napaatras. Kinuha ko pa ang kahoy sa sahig saka itinutok sa kanila. Sinabi sa akin ni Aling Aika na aswang na raw ang dati kong mga kaibigan. Ayon pa sa kanya ay kaya raw gusto akong maging malusog ay para daw mas malinamnam at mas masarap ang kanilang magiging pagkain. Sinigawan ko naman si Aling Aika na traidor siya at isa pa talagang bata ang gusto niyang maging pagkain. Dagdag ko pa na mga demonyo sila. Tinignan ko sina Paula at Paul sa kamuling nagmakaawa na tulungan nila ako pero tumawa lamang si Aling Aika. Lumapit sa akin si Aling Aika at bago pa man ako makatakbo ay nagawa niya na akong sakalin. Napadaing ako nang maramdaman ang kuko ni Aling Aika sa aking leeg. Nanginginig na rin ang buo kong katawan at hindi na ako makahinga ng maayos. Nakangisi akong sinabihan ni Aling Aika na wala na raw akong kawala sa kanila. Ako na raw ang magiging pagkain nila at magpapasalamat na lang daw ako dahil nagawa ko pang mabuhay ng matagal. Sayang nga raw si Isa. Wala naman daw talaga siyang balak patayin kaso natakam siya noon kaya hindi na niya napigilan ang sarili niya. Napapikit na lamang ako noon. Unti-unti na akong mawawalan ng hininga noon nang sumigaw bigla si Aling Aika. Nabitawan ako ni Aling Aika. Pagtingin ko kay Aling Aika ay nakadapa na ito sa sahig habang hinahampas ni Paul. Napatingin ako kay Paula na tinulungan akong makatayo. Sinabihan ako ni Paula na tumakas na at sila na raw ang bahala kay Aling Aika. Agad naman akong umiling. Sinabi kong hindi ko kayang umalis nang wala sila pero sinigawan lamang ako ni Paul na umalis na raw dahil mas magiging ligtas ako kapag nakaalis na. Sa halip na sundin sila ay kinuha ko ang kahoy na nasa sahig saka sumugod kay Aling Aika. Napangiwi ako nang bumangon si Aling Aika at sinamaan kami ng tingin. Nakangisi itong tumakbo sa akin pero nagawa akong harangan ni Paul. Sumigaw ako ng malakas nang makita ko kung paano bumaon ng kuko ni Aling Aika sa dibdib ni Paul. Nang hugutin niya ang kanyang kuko ay dinilaan niya pa ito habang nakatingin sa akin. Sinabihan ako ni Aling Aika na wala na daw akong kawala at ako na raw ang susunod na mamamatay. Muling sumugod sa akin si Aling Aika pero nagulat ako nang matumba ito mismo sa aking harapan. Pagtingin ko sa aking likuran ay nakita ko si Paula na nakatayo doon. Sinigawan niya ako na umalis na raw. Naiiyak ko siyang sinagot na hindi ko siya kayang iwan pero sinabi na lang sa akin ni Paula na wala na raw sa isayang buhay niya dahil aswang na daw siya at ako na lang daw ang mabuhay para sa kanilang apat. Ayoko pa nga po sana umalis noon pero pinilit ko na lamang ang sarili ko na tumakbo palayo. Nang makalabas ako ng bahay ay sari-saring alaala ang naalala ko. Mga alaala naming apat. Nang masiguro kong nakalayo na ako ay napahiga ako sa lupa. Hindi ko na po napigilan ang sarili ko noon na maiyak dahil hindi ko akalain na sama-sama kaming sumama kay Aling Aika pero ako na lang pala ang mag-isa ang makakalaya. Ilang saglit pa ay nakarinig ako ng mga yabag sa paligid pero nanatili akong nakahiga. Inisip ko noon na baka ang aswang na yon. Handa na akong mamatay noon dahil ano pa nga ang saysay para mabuhay ako. Pinikit ko na lamang ang aking mga mata hanggang sa
tuluyan na akong makatulog. Nagising ako kinabukasan na nasa harapan ko ang isang matandang lalaki. Nagpakilala siya sa pangalan na Jan. Siya raw ay isang mangangaso at nakita niya raw akong walang malay sa gubat. Tinanong niya pa ako kung ano raw ang nangyari sa akin, pero hindi ko yun sinagot. Tinignan ko ng mabuti si Lolo Jan. Tumitig pa ako sa kanyang mata at nang malaman na hindi siya aswang, ay nakahinga ako ng maluwag. Doon ko ikinuwento kay Lolo Jan ang nangyari. Wala akong nilihim sa kanya at kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Akala ko ay wala nang sasabihin si Lolo Jan pero sinabi niya sa akin na ang bayan daw pala na yon ay bayan ng aswang. Tinanong niya pa ako kung bakit daw wala akong alam at basta-basta na lang daw sasama. Ayon pa sa kanya, maswerte daw ako dahil nabuhay pa ako pero wag na raw akong mag-alala dahil handa daw siyang maging lolo ko hanggang sa mamatay siya. Sa muling pagkakataon naalala ko ang lola ko. Naalala ko ang mga bilin niya sa akin at mga sinasabi niya patungkol sa aswang. Tumango ako kay lolo noon at nangako na susunod sa kanya. Magmula po noon ay nanatili ako sa puder ni lolo. Kahit papaano ay nagawa kong makalimutan ng masalimuot kong nakaraan. Pero hindi ko pa rin makakalimutan ng 3 kong kaibigan. Lumipas ang mga taon. Noong namatay na si Lolo Jan, ay saka ko naisipan na lumipat ng ibang bansa. Hindi lamang para magtrabaho, kundi na rin para makalimutan ang alaala na nakatatak na sa isipan ko.